Minamahal tayo po lahat ay tumayo at samahan po ninyo akong manalangin. Ang Diyos po ang magpala. Hallelujah sa kanyang dakila at mapagpalang salita. Dakila at mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit. Sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba at pagdadakila sa iyong makapangyarihang pangalan. Salamat sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan, mula sa aming mga pag-aawitan ng mga joyful song, ng mga solemn song, sa pinagpalang mga buhay na patutuo ng aming mga kapatiran, sa mga awitin ng aming beloved choir, sa paglalangis mo sa bawat tugtugan, sa bagay ng pagbibigay, lalatigit sa lahat sa oras na ito sa aming pakikinig ng mga banal mong salita. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa, magyang panglingkod. Hallelujah! Tunay na saganang akin, wala pa akong magagawa. Mahal na Panginoon, tulugan mo ko, mahal na Panginoon o Diyos, may sagawang iyong kalooban. Saganang akin, mahal na Panginoon, sa lamang po ko nagtitiwala. Leading prayer for beloved honorable pastor, anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig is not right now. And by the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, yung malakas na palakpak na abot ng langit. Yung palakpak na makapagbibigay lugod at luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal at tayo na po'y makabalik sa ating po mga kinaupuan at tayo po'y dandako sa sunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant afternoon na po sa mga katuwang sa gawain ng Diyos, beloved ko preachers, beloved ko workers, at sa ating mga mag-awit, sa ating minamahal na mga manunugtog, mga minamahal na narito, at sa lahat ng ating beloved visitors, mga minamahal, kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po'y biyaya po, minamahal, para po sa inyo at sa lahat ng ating webcast viewers around the globe, mga minamahal mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa Imbayong Dagat. At happy 32nd church anniversary po, mga minamahal sa dako ng Cebu. Amen. At ganoon din naman 32nd church anniversary po sa dako po, mga minamahal ko, ng Cagayan de Oro City. Amen. Marami po mga outreach ngayon ang nagdadaos ng kanilang anniversary, mga minamahal. Tunay ng tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung sila'y nagpapasalamat dahil anniversary sa kanila, nagpapasalamat din po tayo, mga minamahal, dahil iisa lang ang Diyos na ating pinupuri at ating sinasamba. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang dakilang biyaya. At ating pong ihandang ating mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia. Lalatigit sa lahat, ihanda natin ang ating sarili, minamahal, sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Ang Diyos, mga minamahal, ang siyang magbusog sa atin, mga minamahal, sa mga spiritual na pagkain na kailangan ng ating mga kaluluwa. At ang pagkain na ito, walang iba kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi po nabubusog ang ating kaluluwa sa magitan ng literal na mga pagkain. Amen? Kundi ang ating kaluluwa ay nabubusog sa magitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan po ang reason bakit meron tayong Miyerkules, bakit meron tayong Biyernes, meron tayong Linggo, meron tayong Miracle Hour. Everybody shout, praise the Lord. Ano po ang layunin? Mga minamahal, kung tayo po'y palaging susubaybay sa gawain ng Diyos, dandalo sa gawain ng ating mga mahal na Panginoon, ang ating mga kaluluwa ay mabubusog sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag mabusog ang ating mga kaluluwa sa salita ng ating Panginoon, sabi ng Biblia, ang ating kaluluwa ay tataba. Amen? Amen. Kung nagsusumikap tayo na maging malusog ang ating physical na katawan, how much more
na ating pagsumikapan na maging malusog ang ating pong mga minamahal kaluluwa. And let's talk about the topic, compromising Christian. Isulat po natin sa ating pong mga papel at minamahal, ang topic natin ay compromising Christian. Word compromise, it comes from the root word, mga minamahal, compromise. Yung word na compromising, it means, mga minamahal, ito po'y galing sa root word na compromise. Yung word na compromise, mga minamahal, it has happened just to avoid conflict. Unang-una, bakit nagkakaroon ng kompermiso, mga minamahal, kadalasan, yung word na compromise o pakikipagkasundo, mga minamahal, sa Tagalog, word compromise, it means pakikipagkasundo. Yung pakikipagkasundo, mga minamahal, kadalasan, ito po yung nangyayari sa panahon ng digmaan. Amen. Yung mga minamahal, kingdom against kingdom, nations against nations, ito pong digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Kadalasan, yung word na kompermiso, pakikipagkasundo, sabi pa nga ng banal na Biblia, kung tayo po ay haharap sa gera at ang ating sundalo ay 10,000 at ang ating kalaban ay 20,000, makipagkasundo na tayo, mga minamahal, dahil 50-50 po, mga minamahal, yung ating chances para tayo po ay magtagumpay. Kaya before mag-start yung gera, 10,000 lang yung inyong sundalo. Ang kalaban ay 20,000, mga 20,000, makipagkasundo na po tayo para maiwasan po, mga minamahal, ang pagdanak ng dugo. That is word compromise. Unang-una is to avoid conflict. Maiwasan po, mga minamahal ko, yung komplikadong mga pangyayari. Ang pangalawa is to avoid argument. Maiwasan po yung pagtatalo dahil ang pagtatalo nag-cause ng digmaan. Pangatlo is to avoid collateral damage, yung maraming mamamatay, maraming mga minamahal buhay na mawawala. Ang pang-apat is to avoid huge casualties, mga minamahal, yung maraming masisira na mga pag-aari. Yan po ang reason bakit nagkakaroon ng compromise, yung pakikipagkasundo, mga minamahal. But in our Christian living, sa ating pong mga believers, sa ating pong mga Christian, tayo po ay hindi na pag-aari ng mundo. Amen? We are not of this world. We are God's property. Amen? Hindi na tayo pag-aari, minamahal ko, ng mundong ito. Dati-rati, nung hindi pa po tayo tinawag ng Diyos, dahil ang tumawag sa atin ay ang ating mahal na Panginoon. Tama po ba? Amen. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang Diyos ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa mahal na Panginoon. Wala nga sa ating ambisyon na maging born again. Wala nga sa ating pangarap ang maging miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wala po ito sa bukabularyo natin. Wala po ito ni sa ating panaginip, mga minamahal. Na darating ang araw, magiging miyembro pala tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, magiging born again pala tayo, magiging anak pala tayo ng Diyos. Dahil hindi ito ang ating ambisyon. Ang ating ambisyon ay pagpayaman. Tama po ba? Ang misyon natin noon, maging edukado, makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng diploma, mga minamahal, para magkaroon tayo ng kalidad. Amen. Magkaroon tayo ng magarang sasakyan, magandang bahay, mga minamahal, konkretong business. Yun ang ating pangarap. Pero ang langit ay wala sa ating bukabularyo, mga minamahal. Hindi natin naisip ang mangarap papunta ng langit. Nagkaroon lang tayo ng desire. Nagkaroon lang tayo ng pag-aasam na mapunta ng langit mula nang makilala natin ang ating mahal na Panginoon. At doon lamang natin napagtanto na may langit palang naghihintay sa mga taong tapat na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. We are not of this world. Pero dati-rati, ang nagmamayari sa atin ay mundo. Kaya ang ating pamumuhay ay ayon sa buhay makasanlibutan. Masyado tayong happy-go-lucky. O nasaan ang sayawan, nangangati na yung talampakan natin. Amen? Kung nasaan ang piyesta na andun tayo, everybody shout, praise the Lord. Grabe, no? Yung kalendaryo natin, may mga bilog pa yan. Lalong-lalo na kung buwan ng Mayo, mga minamahal, may naalala kong isang kakilala ko na mula 1 ng Mayo hanggang katapusan ng Mayo, hindi mo yan makikita sa bahay nila. Na andun yan sa piyestahan, mga minamahal. Amen?
Talagang kabisado niya na ganitong araw, nandoon ang piyesta, ganitong buwan, ito ang piyesta, ilan ang piyesta, saang lugar. Amen? Because we are living in worldly life. Amen? Nasanay tayo sa ganong mundo. Sanang inuman, naandun tayo. Sanang sayawan, naandun tayo. Nasanang sabungan, naandun tayo. Nasanang sugalan, naandun tayo. Amen? Dahil ang buhay natin ay buhay makasanlibutan. Everybody shout, praise the Lord. Pero the big question is, masaya ba tayo sa ganoong buhay? Ha? Masaya ba tayo sa ganoong buhay, mga minamahal? Hindi po tayo totoong masaya. We know privately na ang sino mang nabubuhay sa makasanlibutang pamumuhay na hindi na ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, amen, sila'y masaya, mga minamahal, ngunit ang kanilang kasayahan ay panandalian lamang. Kakaiba ang kagalakang dulot ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po'y tumatagal. Amen? Ito po'y magpakailan-kailan pa man, yung kagalakang bigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahirap na tayo po ay, mga minamahal, mamuhay sa paglilingkod sa Diyos, at the same time, tayo po'y mamuhay sa pamumuhay, mga minamahal, ng mga taong makasanlibutan. Kagaya ng sinabi ko, hindi na tayo pag-aari ng mundo. Tayo po'y pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. We are God's own property. Amen. Hindi ka na pag-aari ng mundong ito. Dati-rati noon, mga minamahal, hindi ka pa naglilingkod, ikaw ay pag-aari ng mundo. Ngunit ngayon na naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon, ang nagmamay-ari na sa iyo ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. We are sealed by the blood of Jesus Christ. Tayo po'y silyado ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Pagpapatunay na ikaw ay pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya dahil pag-aari ka na ng Diyos, iniingatan ka ng Panginoon na kahit saan tayo pumunta, iliniligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. From the book of John chapter 15 verse 18 up to verse 19, kay Lipo, pakibasa natin sa Tagalog. Ito po sa aklat ng Juan, ang versikulo 15, ang talatay 18 hanggang 19, mga minamahal. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay ibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hindi rangko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Sabi ng Biblia, kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, inyong talastasin na ako muna ang kinapuutan ng sanlibutan. Amen? Dahil wala pong alipin na higit sa kanyang Panginoon. Tayo po ay alipin, ang ating Panginoon, siya ang ating Panginoon, mga minamahal. So sabi ng Biblia, walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Kung ang ating buhay na Diyos, nang siya po ay narito sa lupa, sabi ng Biblia, siya po ay kinamuhian ng sanlibutan. At dahil po sa matinding pagkamuhi ng sanlibutan, ipinako nila sa krus ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bago nila ipinako sa krus ang ating mahal na Panginoon, pinahirapan nila ang ating buhay na Diyos. Hindi lang basta-basta ipinako nila ang mahal na Panginoon, tinortured pa nila ang ating mahal na Panginoon. Pinahirapan, terribling sakit, terribling sugat, terribling hirap ang dinanas ng ating mahal na Panginoon. Before sila, mga minamahal, before siya ipinako sa krus, hindi lang po, mga minamahal, puot ang nangyari. Reneject siya ng sanlibutan, mga minamahal. The word rejected him. Sabi ng Bible, hindi po siya tinanggap ng sanlibutan. Kaya sabi ng Biblia, kung kayo'y kapuputan ng sanlibutan, bago kayo kapuutan ng sanlibutan, una muna akong kinapuutan ng sanlibutan. Kung hindi kayo tinatanggap ng mundo, mga minamahal, una akong hindi tinanggap ng mundo. That is the reason why our Lord Jesus Christ, crucified in the cross of Calvary, pinatay nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil hindi siya tanggap ng sanlibutan. Kaya pag naglingkod ka pala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, mararanasan mo yung discrimination ng mundo. Amen. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano kapag hindi mo maranasan yung word na discrimination.
yung hindi pagtanggap ng mundo, kapag born again ka na, mga minamahal, isusuka ka ng mga loved ones mo, kapuputan ka ng mga mahal mo sa buhay, kapuputan ka ng mga kapatid mo, kapuputan ka ng mga magulang mo, yung mga pinsan mo, yung mga kamag-anak mo, kapag maging born again na kayo, mga minamahal, kamumuhian kayo ng mga mahal nyo sa buhay, dahil sabi ng Biblia, bago kayo kamuhian ng mundo, ako muna ang kinamuhian ng sanlibutan. Sa verse 19, kung kayo'y taga-sanlibutan at iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili, ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya't napupuot sa inyo ang sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Pero although na rinireject tayo ng mundo, although na didiscriminate tayo ng mundo, although na kinapuputan tayo ng mga tao, ng mga mahal natin sa buhay, mga minamahal, halos hindi tayo nila tanggapin. Mga minamahal, ngunit tayo po ay masaya. Bakit po? Hindi man tayo tanggapin ng mga tao sa mundong ito, tanggap naman tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Everybody shout praise the Lord. Ano kung i-reject tayo ng mundo? Ano kung i-discriminate tayo ng mundo? Ano kung kamuhian tayo, kaputan tayo ng mundo? Mga minamahal, wala sa kanila ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, di baling hindi tayo tanggapin ng mundo. Ang pinakamahalaga ay tanggapin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating mga kaluluwa sa kanyang piling ay mahihimlay, at doon natin mararanasan, minamahal, ang walang katapusang kapayapaan na inilaan ng ating mahal na Panginoon sa umiibig sa Kanya ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, you are not of this world, but I have chosen you out of this world. God's purpose is to separate us and preserve us from this polluted world. Yun palang purpose ng mahal na Panginoon. Bakit Kanya pinili? Yun palang purpose ng Diyos. Bakit Kanya tinawag? Bakit Niya hinirang, mga minamahal? Ang purpose pala ng mahal na Panginoon, to separate you, to separate me, to separate us from this polluted world, and to preserve our soul, mga minamahal, para sa Kanyang kaluwalhatian. Yun ang purpose ng mahal na Panginoon, to separate us from this polluted world. Dahil ang mundong ito ay polluted na. Amen? Everybody shout praise the Lord. Following verse, basahin natin, mga minamahal, James chapter 1, verse 27. Dito po sa aklat ng Santiago, ang versikulo 1, ang talatay 27, mga minamahal. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon to keep Himself unspotted from this world, mga minamahal. That is the pure religion. Amen? Yung pure religion, mga minamahal, purong relihiyon. Yung mga taong nagmamalasakit sa mga bao, mga minamahal. Amen? Sa mga taong nagmamalasakit sa mahirap. Yan ang purong relihiyon. Nagmamalasakit para sa mga taong bagbag ang puso. Nagmamalasakit para sa mga taong batbat ng karamdaman, batbat ng mga problema, batbat ng mga suliranin, ang mga tinanggihan na ng mga doktor, may mga taning na ang buhay, mga taong wala ng pag-asa. Yung totoong relihiyon, nagmamalasakit sa mga taong ito na wala ng pag-asa, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. At nakita po ng aking dalawang matang, mga minamahal, ang totoong pagmamalasakit, dahil ang akala nila, kapag tumulong ka ng bigas, tumulong ka ng pagkain, tumulong ka ng damit, tumulong ka ng mga material na mga bagay doon sa mga taong nangangailangan, ang akala nila, yun na ang totoong pagmamalasakit. Yung totoong pagmamalasakit, mga minamahal, yung hindi ka kakain ng ilang araw, mag-aayuno ka ng ilang araw, mga minamahal, sa pagdaos natin ng mga krusada. Nag-aayuno tayo ng ilang araw, mga minamahal. Nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. The purpose is to gain soul, para may paramdam natin yung lalim ng ating pag-ibig at pagmamalasakit, mga minamahal, sa kaligtasan po ng iba. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord.
Nagmamalasakit tayo dahil umiibig tayo, mga minamahal. That is the pure religion. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, keeping himself to be unspotted from this world. Yung mga taong nag-iingat. Amen? Kapag ikaw ay nag-iingat na hindi madungisan ng dungis ng sanlibutang ito, sapagkat ang mundong ito ay, mga minamahal, polluted na. What is the word polluted? Amen? Kagaya ng Metro Manila, syudad, kagaya ng nasa sentro ka, mga minamahal ko ng Zamboanga, usok dito, usok doon, usok ng sasakyan, mula sa tambutso ng mga sasakyan, mula sa mga pabrika, mga minamahal, masyado ng polluted ang mundo. Sa dako ng Kamaynilaan, napakahirap mabuhay, masyadong polluted, mga minamahal, ang paligid. Ang ilog ay marumi, ang paligid ay mausok, masyadong polluted na, mga minamahal. Amen? Yan po yung mga minamahal interpretasyon ng mundo na ating ginagalawan. Kaya ang nais ng ating mahal na Panginoon, God's purpose is to separate us from this polluted world. Kaya sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nasa tamang relihiyon, ang tamang relihiyon ang magtuturo sa iyo na ingatan mo ang iyong sarili na hindi madungisan ng dungis ng sanlibutang ito. Everybody shout praise the Lord. Sapagkat ang mundo na ating ginagalawan ay napakarumi. Marungis ang mundo na ating ginagalawan. Kaya't nais ng ating mahal na Panginoon, ihiwalay tayo. Amen? At the same time, ihiwalay natin ang ating mga sarili. Minamahal sa mundong ito na ating ginagalawan sapagkat ang mundong ito ay napakarumi. Ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po ay mahawaan ng dumi ng sanlibutang ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya't ang mahal na Panginoon gumagawa ng iba't ibang kapamaraanan para mamulat tayo sa katotohanan. Mabago ang ating puso, ang ating isip, mabago ang ating pananaw, mabago ang ating adhikain, mabago ang ating paniniwala regarding sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang layunin ng ating mahal na Panginoon ay upang tayo ay ihiwalay sa maruming mundong ito na ating ginagalawan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. The pure and undefiled religion is keeping himself unspotted from this world. Yan po ang tunay na paglilingkod. Amen? Yan po ang tunay na pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang ingatan mo ang iyong sarili na hindi madungisan ng dungis ng sanlibutang ito. Amen? Following verse, Romans chapter 12, verse 2. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, ang versikulo 12, ang talatay 2, mga minamahal. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, and be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag umayon tayo sa mundong ito, ang mundong ito ay marumi. Ang mundong ito, mga minamahal, ay marungis. Ang mundong ito ay polluted na. Kaya ang gusto ng Panginoon, ihiwalay tayo sa mundong ito. Ina-advise sa atin ng Biblia mula sa pangangaral at pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga kapatiran natin sa dako ng Roma. Kasi mga minamahal, sa dako ng Roma, sila po ay mga Kristiyano na, mga minamahal, amen, pero namumuhay pa sila ng buhay makasanlibutan. Kristiyano na sila, naglilingkod na sila sa mahal na Panginoon, pero ang buhay nila ay buhay makasanlibutan pa rin. Kaya nagpayo si Apostol Pablo, baguhin ninyo ang inyong mga pag-iisip. Sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip, renewing of your mind, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kung ano ang kaya-aya at lubos na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Magsisimula pala sa isip. Amen. Isi-set up natin yung ating isip not in worldly things.
sapagat ang mga bagay dito sa mundo ay pansamantala lamang, mga minamahal. Kaya nga po, maging sa mga pag-aari, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, magpayaman kayo, hindi sa kayamanan ng sanlibutan ito. Bakit po? Dahil ang kayamanan sa sanlibutan ito ay lilipas at mawawala. Mag-ipon kayo, mag-imbak kayo ng kayamanan doon sa langit, sapagkat ang kayamanan doon sa langit ay magpakailan-kailan paman. Tama po. Everybody shout praise the Lord. Aanin nga naman natin ang kayamanan dito sa lupa kung, mga minamahal, mahirap naman tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong silbi, wala pong kwenta. Mga minamahal, mayaman nga tayo sa material na mga bagay, pero mga minamahal, pobre man ta sa mga espirituhanong mga butang. Way pulos, way gamit. So sa ito pa, ibig sabihin, ang pinaka-importante sa buhay ng Kristiyano, di baling hindi tayo maging mayaman sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ang importante ay mayaman tayo, mga minamahal, sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang yaman dito sa lupa ay may iwan at mawawala, ngunit ang yaman galing sa ating mahal na Panginoon ay magpakailan-kailan paman. Amen, pakikinabangan natin yung kayamanan natin, mga minamahal, hindi lamang hanggang dito sa lupa, yung kayamanang espiritual ay pakikinabangan natin hanggang sa kabilang buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung yaman mo dito sa lupa, mawawala. Yung yaman mo dito sa lupa, iiwan mo, mga minamahal. Ngunit ang yaman mo doon sa piling ng mahal na Panginoon ay mapapakinabangan mo magpakailan-kailan paman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iba na yung balahibo natin sa kanila. Amen. Sabi pa nga, birds that the same feather flocks together. Yung ibon daw na parehas ang balahibo, lumilipad ng magkakasama. Amen. Siyempre nga naman, kung ang lumilipad ay puro tagak, sasabayan ng uwak, amen, ay malalaman na hindi ka tagak dahil ang balahibo mo ay kakaiba. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya nga sabi ng Biblia, birds that the same feather flocks together. Ito po ay saying ng mga matatanda. Birds that the same feather flocks together. Yung ibon na magkakatulad ng balahibo, lumilipad ng sabay-sabay. Ganon din po sa buhay makasanlibutan. Iba na po ang kulay natin sa kanila. Iba na po ang balahibo natin sa kanila. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't hindi tayo pwedeng sumabay ayon sa kanilang makasanlibutang mga gawain, sapagkat tayo po ay inihiwalay na ng ating pinakamamahal na ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Iba na ang balahibo natin sa kanila. Iba na ang ating pananaw. Iba na ang ating paniniwala. Ang kanilang pananaw ay panglupa lang. Ang ating pananaw ay makalangit. Ang kanilang paniniwala ay panglupa lang. Ang ating paniniwala ay panglangit. Ang kanilang prinsipyo ay panglupa lang. Ang ating prinsipyo ay panglangit. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya napakalaki na po ng pagkakaiba natin sa kanila. Amen. Hindi na po tayo katulad sa kanila. Mabababaw ang kanilang pangunawa, ang kanilang karunungan, ang kanilang kaalaman, ang kanilang prinsipyo ay mabababaw lang. Dahil ang kanilang prinsipyo, paniniwala at pananaw ay panglupa lang. Ngunit ang ating mga minamahal ay panglangit. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na nandoon sa langit. Ano pong sabi ng Biblia? Set your affection above, not on things on earth, but on things on heaven. Sabi ng Biblia, itutok ninyo, ilaan ninyo ang inyong atensyon, hindi sa mga bagay na masisira, kundi sa mga bagay, mga minamahal, na mananatili magpakailan-kailan pa man. Yung mga bagay na nandoon sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. James chapter 4 verse 4, basahin natin ang Biblia. Dito po sa Aklat ng Santiago, ang Kapitulo'y 4, ang versikulo'y 4, mga minamahal. Ganitong pagkasabi, kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipagkaaway sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Yeah, we need to choose this day. Ano bang gusto natin? Ang maging kaibigan ng Diyos o maging kaaway ng Diyos? Siyempre, ang isasagot natin, gusto nating maging kaibigan ng Diyos. Ayaw nating maging kaaway ang ating mahal na Panginoon. Why? Because it is hard to kick against the prick. Mahirap sumipa sa tinik. Amen?
Subukan mong sipain ang tinik. Anong mangyayari sa iyo kapag sumipa ka sa tinik? Sino ang masasaktan? Sino ang aaray? Ang tinik o ikaw? Siyempre tayo, mga minamahal. It is hard to kick against the prick. Mahirap sumipa sa tinik. Ibig sabihin, mahirap nakaaway ang Diyos. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Wala tayong kapanapanalo kapag ang Diyos ang kaaway natin. Hindi tayo mananalo kapag ang Diyos ang kaaway natin. Amen? Sapagkat kapag ang Diyos ang kaaway natin, sino pa ang magtatanggol sa atin? Amen? Kaya nga po sabi ng aking nabasa, mas mainam pa raw na maging kaaway natin si Satanas kaysa maging kaaway natin ang Diyos. Bakit kapag kaaway natin si Satanas, kumukontra tayo sa gusto ni Satanas, nagiging kakampi natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag kakampi natin ang Panginoon, no one can harm us. Wala pong sinong makakasakit sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, maliban kung ito'y ipahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo kayang kurut-kurutin ni Satanas not unless na ipahintulot ng Panginoon. Hindi tayo kayang saktan ni Satanas not unless na ipahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya kay Job, mga minamahal, amen? Hindi niya kayang saktan si Job, mga minamahal, maliban nung ipahintulot ito ng ating mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon kay Satanas? Gawin mo ang nais mo, ngunit huwag mong kitilin ang kanyang buhay. Diba? Gawin mo ang nais mo, ngunit huwag mong kitilin ang kanyang buhay. Everybody shout, praise the Lord. Pwedeng harangan, pwedeng hadlangan ng Panginoon si Satanas para hindi saktan si Job. Ngunit mga minamahal, pinahintulot yun ng mahal na Panginoon na mangyari upang maging aral sa atin sa huling mga araw na meron palang isang tao, mga minamahal, ng kanyang pangalan ay Job, na nakaranas ng matinding kahirapan at kawalan, ngunit hindi niya tinalikuran ang ating mahal na Panginoon. Bagkus ang kanyang puso ay napuno ng pagpupuri at pagpapasalamat at pagluluwalhati sa dakila at kabanal-banalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Malaki ang napupulot nating lessons doon sa story ni Job. Malaking aral ang ating napupulot, mga minamahal, na ganoon katapang ang mga anak ng Diyos, na kapag makita mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa iyo, ano man ang dumating sa iyong pagsubok, papupurihan mo at pasasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Walang pagreklamong lalabas sa iyong mga labi. Pawang pasasalamat at pagpupuri dahil alam mo na may dakilang layunin ng mahal na Panginoon. Ano man ang nangyayari sa iyo, may purpose sa Diyos. Ano man nangyayari sa iyo, may layunin ng ating mahal na Panginoon, because our God that we serve is a reasonable God. Isang Diyos, mga minamahal, na makatwira na Diyos. Hindi niya gagawin ang isang bagay na wala siyang mabuting dahilan. At ang dahilan ng Panginoon ay palaging mabuti. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So kung tayo ang pipili, mas gusto nating maging kakampi ang Panginoon kaysa maging kaaway ang Diyos. Mananalo ba tayo kapag kaaway natin ang Panginoon? Hindi tayo mananalo. Kung tayo susuway sa kanyang kalooban, mga minamahal, it means nakikipag-away tayo sa Diyos. Yan po ang totoo. That's act of rebellion. Alam mo ng kalooban ng Panginoon, ang sinusunod mo ay ang sarili mong kalooban. Alam mo ng layunin ng Diyos, ang sinusunod mo ay ang sarili mong layunin. Alam mo ng plano ng Panginoon, ang sinusunod mo ay ang sarili mong plano. Alam mo ng programa ng Diyos, ngunit ang sinusunod mo ay sarili mong programa. That is act of rebellion. Nakikipaglaban ka sa Panginoon dahil ang sinusunod mo ay ang sarili mong gusto, ang sarili mong kalooban. Hindi maluluwalhati ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay nakikipagdigma, ikaw ay nakikipag-away, ikaw ay nakikipag-alit sa ating mahal na Panginoon dahil kalooban mo ang sinusunod mo at hindi ang kalooban ng Diyos. Nakikipag-alit ka sa Panginoon. Amen? Pinupukaw mo yung galit ng Diyos. Alam mo ng mali, alam mo ng hindi tama, alam mo ng kasalanan, alam mo ng hindi kalooban ng Diyos, alam mo ng labag sa ating mahal na Panginoon, ginagawa mo pa rin, pinupukaw mo ang matinding galit ng ating mahal na Panginoon. At alam ninyo, kapag magalit ang Diyos, kahit saan tayo magtago, wala tayong pagtataguan. Ang sabi ng banal na Biblia, verse 4, kayo'y mga mangangalunya. Ang tawag sa atin kapag Kristiyano na tayo, nakikipagkaibigan pa tayo sa sanlibutan, ang tawag sa atin ay mangangalunya. Bakit po? Since natanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, you are engaged in the Lord. Amen?
What is the word engage? Di ba kapag ang babae engaged na sa isang lalaki, meron lang ilinalagay sa kanyang wedding ring, patunay, that is engagement ring, patunay na taken na siya, patunay na meron nang nagmamay-ari sa kanya. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Ibig sabihin pala, kapag tumanggap ka sa mahal na Panginoon and you are baptized in the name of Jesus, ikaw ay naglilingkod na sa mahal na Panginoon, you are totally engaged na sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ay sa Diyos na, ang Diyos ay iyo na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Payag po ba tayo na tayo sa Diyos na? Tapos atin ang mahal na Panginoon? Parang mga minamahal, engaged ka ba sa isang babae? Patunay na ikaw ay engaged na sa isang babae at sa isang lalaki, binibigyan kayo ng engagement ring. Patunay na ikaw ay mag-aasawa na. Kagaya sa atin, mga minamahal, malapit na tayong ikasal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang araw ng ating kasal, yan ay araw ng rapture, araw ng pagdakip, araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang araw ng pagdakip, araw ng ating kasal sa ating mahal na Panginoon ay nalalapit na. Amen? Tayo po yung ikakasal sa mahal na Panginoon. That is spiritually. We are spiritually engaged in the Lord. Tayo po ay pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kapag ikaw ay pag-aari na ng isang lalaki, mangangalunya ka, sisiping ka pa sa isang babae, sa ibang lalaki, ang tawag dyan ay pangangalunya. Dahil ikaw ay meron nang nagmamay-ari sa iyo. Hindi ka na pwedeng kung kani-kanino sasama dahil meron nang nagmamay-ari sa iyo. Kagaya sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon. Kaya't kung tayo po ay mga minamahal, makikiayon pa sa sanlibutan ito, makikipagkaibigan pa, yung word na pakikipagkaibigan sa sanlibutan, yung pagsang-ayon ba, mga minamahal ng mga gawaing masanlibutan, tayo daw po ay mga ngalunya. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kayo'y mga ngalunya at hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipagkaaway sa Diyos? Amen? Amen. Enmity of this word, that is against God. Yan po ay pakikipag-away sa sanlibutan. Sabi ng English, ye adulterers and adulteresses, know ye that the friendship of this world is enmity with God. Friendship of this world is enmity against God. Kapag makipagkaibigan tayo, sumang-ayon tayo, Kristiyano ka na, born again ka na, pero ang ginagawa mo ay gawain pa rin makasanlibutan, amen, nakikipag-friendship ka, nakikipagkaibigan ka sa mundo. At kapag makipagkaibigan ka sa mahal na Panginoon, automatically, kaaway ka ng Diyos. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Hindi pwedeng kaibigan mo ang mundo, kaibigan mo ang Diyos. Hindi po makami naman mangyayari yon. Kung kaibigan mo ang Diyos, magiging kaaway mo ang mundo. Kung kaaway mo ang Diyos, magiging kaibigan mo, mga minamal ang mundo. Kaya ang sabi ng Biblia, kayo'y mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Kaya tayo po ang pipili. Ano bang gusto natin? Maging kaibigan ng Diyos o maging kaaway ng ating mahal na Panginoon? Kung gusto mong maging kaaway ng Diyos, madali lang yan. Sumayaw ka, mga minamal, kung ano ang sayaw ng sanlibutan. Kung anong tugtog ng sanlibutan, sumayaw ka sa kanilang tugtugin. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, yung magiging consequence naman yan, ay magiging kaaway ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di baling maging kaaway tayo ng mundo, huwag lang tayong maging kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat isang nakakarimarim na bagay, mga minamahal na tayo po, ay maging kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, kasal na tayo sa Panginoon. Kaya't hindi maaaring makisalamuha pa tayo sa mga gawaing makasanlibutan. Everybody shout, praise the Lord. Hindi na po pala tayo maaaring makisalamuha sa mga gawaing makasanlibutan. Amen? Dahil iba na ang ating gawain. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ito ang ating gawain. Miyerkules, Biyernes, Linggo, ang ating gawain ay sumunod, lumakad ng may kabanalan, maghayag ng salita ng ating mahal na Panginoon, magtapat sa pagbibigay, magbigay papuri, manalangin, maging liwanag ng sanlibutan ito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, let your light so shine among men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ipakita ninyo
ang inyong mabubuting mga gawa sa mga taong makasanlibutan upang sila'y magbigay papuri at luwalhati sa ating Ama na naandoon sa langit. Ang sabi rito, the person who tries to live in two different worlds, his life will be miserable and complicated. Ang sinumang taong sumusubok, mamuhay mga minamahal sa magkaibang mundo, everybody shout praise the Lord. Ang mundo ng sanlibutan ay iba, ang mundo natin ay iba. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga kapag maging tapat ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka tanggap ng mundo. Hindi ka tanggap ng iyong mga kaibigan. Ako, marami akong kaibigan ang tumalikod sa akin. Iniwanan ako mula nang nalaman nila na ako'y naging born again. Naglingkod ako sa ating mahal na Panginoon. Mga loved ones namin hanggang ngayon, pinipersecute kami. Hanggang ngayon, pinagtatawanan kami. Mga minamahal, ng aming paglilingkod daw ay walang pakinabang. Ang aming paglilingkod, mga minamahal, ay pagsasayang lang ng oras. Dahil para sa kanila, yung ating ginagawang ito ay pagsasayang lang ng oras. Para sa kanilang paglilingkod natin, ay walang pakinabang. Amen? Kaya ang sabi ng ating pinag-aaralan, the person who tries to live in different world, his life will be miserable and complicated. Ang kanyang buhay ay magiging magulo, magiging komplikado. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Hindi magiging masaya yung kanyang pamumuhay kapag ikaw ay nabubuhay sa mga minamahal sa dalawang daigdig. Dahil kapag mamuhay ka, buhay makasanlibutan, buhay Kristiyano, para kang namamangka sa dalawang ilog. Amen? At napakahirap po ang mamangka sa dalawang ilog. Kapag mamangka ka sa dalawang ilog, napaka-imposible nun. Di baling dalawang bangka sa isang ilog. Pero ang mamangka ka sa dalawang ilog, everybody shout praise the Lord, mahirap po yun. Talagang magiging komplikado ang iyong buhay, magiging miserable ang iyong buhay. Mahirap mamangka sa dalawang ilog. Kahalintulad po yan na mahirap sumayaw, mga minamahal, sa magkasabay, sabay na dalawang tugtog at magkaibang tugtuno, mga minamahal, at timing. Mahirap pong sumabay sa mga minamahal sa isang sayaw na magkaibang tugtog, magkaiba ang tono, magkaibang timing. Amen? Mayayabag ka. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Dahil siyempre, iba ang tono ng sanlibutan. Iba ang sayaw ng sanlibutan. Iba ang timing ng sanlibutan. Kapag sumunod tayo sa tugtog ng sanlibutan, at mga minamahal sa susunod na mga pagkakataon, yung bang Kristiyano na kapag kasama ay wordedly siya. Yung Kristiyano kapag kasama ay Kristiyano din siya. Amen? Meron pong ganong klaseng paglilingkod na kapag kasama ay makasanlibutan siya. Kapag kasama ay Kristiyano din siya. Meron ganong Kristiyano, mga minamahal, parang hunyango ba? Mga minamahal, kung saan, alam po ninyo yung word na hunyango? Yung isang hunyango, kapag ito po ay dumikit sa isang puno na kulay brown, ang kanyang balat ay nagiging kulay brown. Kapag siya po'y dumikit sa isang balat ng puno na kulay itim, ay magiging kulay itim din po siya. Isang uri ng lizard, mga minamahal, ang tawag ay hunyango. Kung saan siya didikit, yun ang kanyang magiging kulay. Pero ang orihinal niyang kulay ay kulay brown. Pero kung saan siya didikit, saan siya hahapon, dahil ito po yung lizard na lumilipad, kung saan po siya hahapon, mga minamahal, yun ang nagiging kanyang kulay. Ang tawag po dyan ay, mga minamahal, hunyango. Amen? Merong kanyang Kristiyano, mga minamahal, kapag kasama ay sanlibutan ang kanyang pamumuhay, sanlibutan ang kanyang kilos, sanlibutan ang kanyang pananalita. Kapag kasama naman niya ay Kristiyano, ang kanyang pananalita, ang kanyang kilos, ang kanyang gawa, ang kanyang pamumuhay ay buhay isang Kristiyano. Pero pag sanlibutan ang kasama, balik na naman sa buhay makasanlibutan. Sumasayaw tayo sa magkaibang tugtog. Namumuhay tayo sa magkaibang mundo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng ating pinag-aaralan, the person who tries to live in different world, his life will be miserable and his life will be complicated. Kailanman ay hindi magiging maayos ang takbo ng buhay mo kapag Kristiyano ka na at nakikisalamuha ka pa rin, namumuhay ka pa rin ng pamumuhay ng mga taong makasanlibutan. Ikaw ay separated na. Ikaw ay hindi pag-aari na ng mundo. Ikaw ay pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nararapat lang na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi ayon sa pamumuhay ng mundo. Amen. Dito sa loob ng church, ang haba-haba ng palda. Pero pag nasa labas, nakapantalon na, nakashort na. Amen? Sumasayaw ka sa magkabilang mundo.
sumasayaw ka sa magkaibang tugtugin. Amen? Dito sa loob, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ang lumalabas sa labi, pero pag nasa labas na, nagmumura na, mga minamahal, lumalabas na ang mga putuseko, putumaya sa kanyang bibig, mga salitang wala ng kabanalan. Hindi po yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kung ano ang buhay natin dito sa loob ng sambahan, yun ang maging buhay natin sa labas. Dahil ang hatol ng Panginoon, hindi lamang dito sa loob, kundi ang Panginoon ay hatol kung ano ang pamumuhay natin doon sa labas. Everybody shout, praise the Lord. Last verse po, mga minamahal, 1 John chapter 2, verse 15. Dito po sa aklat ng unang Juan, ang talatay 2, ang versikulo'y 15, mga minamahal, hallelujah. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Amen. So malinaw na malinaw ang sabi ng Biblia. Love not the word and the word. Love not the word. If any man love the word, the love of the Father is not in him. Ang sino mang mga minamahal, umibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Panginoon ay wala sa kanya. Amen? Kaya't kapag sumasang-ayon ka pa sa sanlibutan, namumuhay ka pa ng buhay makasanlibutan, na alam mo nang hindi ka na para sa mundo, na unawaan mo nang hindi ka na pag-aari ng mundo, na unawaan mo na hindi ka pag-aari ng sanlibutan ito, mga minamahal, ang tunay at totoong nagmamay-ari sa iyo, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon, sapagkat tinubos ka na ng ating buhay na Diyos, hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa iyong sarili, ang totoong nagmamay-ari sa iyo, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, ibinuwis niya ang kanyang buhay, siya'y padanak ng banal na dugo, mga minamahal, at ikaw ay pinili sa isang halaga na higit pa sa ginto. Ikaw ay pinili ng Panginoon ng higit pa sa kayamanan. Binili ka ng Diyos higit pa sa salapi, sapagkat hindi ginto, hindi bagay na material ang kanyang ibinigay, kundi ang kanyang ibinigay ang kanyang sariling buhay upang ikaw ay kanyang maging pag-aari, minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ikaw at ako ngayon ay pag-aari na ng ating pinakamamahal na mahal na Panginoon. Hindi na tayo pag-aari ng mundo, at dahil tayo po'y pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoon, mamuhay tayong ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. God separate us from this polluted world. The purpose is, mga minamahal, to make us holy in thy sight. Maging banal tayo. Yun ang layunin, yun ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging kaaya-aya tayo sa kanyang banal na paningin upang sa araw ng kanyang banal na pagdating ay maging karapat-dapat tayo na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa oras nito'y awitan natin ang mahal na Panginoon. Luwalhatiin natin ang Diyos, mga minamahal. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Kung wala ang mahal na Panginoon, hanggang ngayon ay pag-aari pa rin tayo ng mundo. At kapag tayo pag-aari ng sanlibutan, ang pag-ibig natin ay nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin. Amen. Buksan mo ang iyong puso, ang iyong isip, na hindi na tayo nararapat mamuhay ayon sa buhay makasanlibutan. Sapagkat tayo hindi na pag-aari ng mundo, tayo pag-aari na ng Diyos. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan
naghahanap ng liwanag. Layaw ang laman, ang siyang pansamantala, kasagutan sa akin. Ay po yung mawit. Awit na O sasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka, di ka malaman kung saan ako punta. Maaaring nasa halimaw ko, di alam kung saan ang nalaro sa hangin ang buhay ko. Di ba kung saan tungo, sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y tulog-tulog, di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Awang kalungkutan, wala pagbabago, kapag kulang ang lagi ng nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layang ang laman, ang siyang pansamantala, kasagutan sa akin. Nasasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di alam kung saan ako pupunta. Nasa hangin ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Nasa halimaw ko, di alam kung saan ang tungo. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Di alam kung saan ang tungo. Di alam kung saan ang tungo. praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, tayo po yung sama-samang manalangin sa oras na ito. Tanging Diyos ang nakakaalam ng ating pamumuhay. Kung sino sa atin ang lumalakad ng ayon sa kalooban ng mundo. Kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang mundong ito nating ginagalawan ay hindi na ito ang ating mundo, minamahal. Tayo po ay pansamantala lamang sa mundong ito. Ang orihinal at totoo nating tahanan ay nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang ating totoong mundo. Ang mundo natin, ang mundo ng ating mahal na Panginoon, na punong-puno ng kabanalan, punong-puno ng katwiran, punong-puno, mga minamahal ko, ng pagsunod sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin, na tayo po'y tulungan kung mayroong iilan pa sa atin. At tayo po'y naglilingkod na sa Panginoon, ngunit nakikisalamuha pa tayo sa mga makasanlibutang mga gawain. Kapatid, habang may panahon pa,
Sabi ng banal na Biblia, ang sino mang umiibig ng sanlibutan ito, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanila. Ang sino mang nakikipagkaibigan sa mundong ito ay nakikipagkaaway, nakikipag-alit sa ating mahal na Panginoon. Kaya habang may oras pa, habang may panahon pa, baka minamalisahin mo ngayong desisyon na sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah.